Ngayong dopopolahan may malaking balita na hindi dapat palampasin lalo na ng mga nakatatanda. Isang buwan ng 2,000 social pension ang inaasahang ipapamahagi sa libo-libong senior citizens sa buong bansa. Pero ang tanong, ikaw ba ay kabilang sa makakatanggap nito at ano ba ang tunay na layunin ng programang ito? Hindi ito sismis o pangakong napako. Ito ay bahagi ng pinalawak na social pension program na isinulong ng FEVI at ng pamahalaan upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng bilihin, gamot at iba pang unahing pangangailangan ng mga nakatatanda. Ayon mismo sa pinakahuling mga ulat, layunin ng gobyerno na maipamahagi ang karagdagang benepisyo bago matapos ang taong 2025. Kaya ngayon pa lang, dapat na nating alamin kung paano ito makukuha. Sa ilalim ng pinalawak na programa, hindi lang mga indigent seniors ang target na makinabang. Isinasagawa ngayon ang panibagong pagsusuri upang maisama ang mas maraming senior citizens, kabilang ang mga wala ng regular na kita. Walang natatanggap na pensyon mula sa SETOXIS at wala ng sumusuportang kaana. Pero hindi rin automatic ang pagpasok sa listahan. May proseso, may validation at may kailangang dokumento. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang bawat detalye mula sa mga kwalifikasyon, requirements, paano mag-apply, at kailan inaasahang matatanggap ang unang payaw. Kasama rin ang sagot sa ilang mahalagang tanong tulad ng pwede bang sabay tanggapin ang IF pension at ang social pension? May epekto ba ito sa ibang benepisyo? At ano ang papel ng inyong barangay sa proseso kung ikaw ay senior citizen na o may magulang o kamag-anak na pasok sa kategori ito? Huwag mong palalampasin ang impormasyon na ito. Kasi bawat piso, bawat buwan ng tulong ay mahalaga lalo na sa panahong ito ng kagipitan. Sa panahon ngayon, bawat tulong na galing sa gobyerno ay napakalaking ginhawa para sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa ating mga senior citizens na matagal nang naglingkod para sa kanilang pamilya at bayan. Isipin mo na lang matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho, biglang darating ang panahon na halos wala ka ng kinikita, wala nang pinagkukunan ng regular na pera at umaasa ka na lang sa mga anak o apo mo para sa pagkain, gamot at iba pang kailangan. Kaya naman ang balitang ito tungkol sa karagdagang 2,000 buwan ng social pension ay isang malaking biyaya na hindi dapat palampasin. Pero teka, hindi ito basta-bastang ibibigay sa kahit sino lang. May malinaw na panuntunan at proseso na kailangang sundan. At yun ang mahalagang pag-usapan natin ngayon para hindi ka maligaw, hindi ka mabiktima ng maling impormasyon at higit sa lahat siguradong ikaw o ang mahal mo sa buhay ay mapabilang sa mga tunay na makikinabang sa programang ito. Ayon sa pahayag ng Department of Social Welfare and Development, that day, ang layunin ng bagong social pension program ay hindi lang basta mag-abot ng ayuda. Gusto nilang siguraduhin na ang mga matatanda nating kababayan ay mabigyan ng dignidad, seguridad at suporta sa kanilang pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay pagkilala sa lahat ng sakripisyong ginawa nila noon pa man. Sa kasalukuyang batas, ang Social Pension Program ay nakalaan para sa mga indigent senior citizens na edad 60 na po pataas na walang natatanggap na pensyon mula sa SAIS o iba pang private pension plans at higit sa lahat. Walang regular na suporta mula sa pamilya. Ngunit ayon sa mga panukalang pagbabago na isinulong ng ilang mambabatas at tinanggap ng gobyerno, pinalawak na ang sakop ng programa. Isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng social welfare system ng bansa. Ngadong 2025 ang FETView ay target na madagdagan ang benepisyaro ng milyon-milyong senior citizens na hindi pa kasama sa dating listahan. Isa ito sa mga hakbang upang masakop ang mga teener o yung mga hindi man indigent sa papel pero halatang halata naman nakapos din sa buhay. Kaya't kung ikaw ay kasalukuyang hindi kasama sa mga tumatanggap ng social pension pero pasok sa edad at wala ka ring natatanggap na pensyon mula sa ibang ahensya, malaki ang posibilidad na maisama ka na ngayon. Ngunit paano nga ba ang proseso? Una sa lahat, kailangang magtungo sa pinakamalapit na FV Field Office o sa inyong barangay hall upang magtanong kung may isinasagawang revalidation o updating ng listahan ng mga senior citizens. Karaniwan ng barangay health workers o social workers ang unang nag-check kung sino-sino ang kwalipikado. Kung sakaling hindi ka pa na-interview o wala ka pa sa listahan, maaari kang mag-request ng assessment. Ng mga dokumentong kailangan ay karaniwang government-issued barangay certificate na nagpapatunay na ikaw ay residente ng lugar at affidavit kung ikaw ay walang regular na kita o pension.
Mahalaga ring patunayan na ikaw ay tunay na nangangailangan. May mga pagkakataon na bibisitahin pa ng social worker ang iyong bahay upang tiyakin ang kondisyon mo. Kung totoo bang ikaw ay walang sapat na suporta. Kapag ikaw ay naaprubahan ang buwan ng 2,000, ay ipapadala na sa iyo sa pamamagitan ng direct payout sa barangay o di kaya cash card kung saan mo ito maaaring i-withdraw buwan-buwan. May ilang senior na nagulat dahil may dumating na lang daw na text o sulat mula sa selfie na sila ay makakatanggap ng benepisyo. Kaya't napakahalaga na ang iyong contact details ay updated. Kung may cellphone ka, siguraduhing bukas ito palagi. Kung wala naman, pakiusap sa isang kamag-anak na may access sa internet or phone na tulungan kang bantayan ang updates. Marami ring nagtatanong, pwede ba akong tumanggap ng social pension? Kahit may maliit na negosyo ako o may tumutulong sa akin paminsan-minsan, ayon sa city hindi ka agad-agad madidisqualify. Ang mahalaga ay masusing evaluation kung sapat ba ang natatanggap mo para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung maliit lang ang kita mo at hindi regular, maaari ka pa ring isaalang-alang. Ngunit tandaan kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa FSIS, malaki ang posibilidad na hindi ka nakasama sa programang ito. Kaya't para sa mga seniors na walang ganitong benepisyo, ito na ang pagkakataon para makakuha ng tulong. Marami rin ang nagtataka kung bakit ngayon lang ito inilunsad at bakit hanggang 2 at 25 lang. Ang totoo, bahagi ito ng mas malawak na social protection plan ng gobyerno na sinimulan pa noong mga nakaraang taon pero naantala dahil sa pandemya, budget constraints at mga reforma sa loob ng mga ahensya. Ngayong unti-unti nang bumabalik ang ekonomiya, minamadali na ng mga opisyal ang implementasyon nito upang maabot ang deadline bago magtapos ang due at 25. Kaya ngayon ang tamang panahon para kumilos. Isa pa sa mga dapat mong malaman ay ang papel ng lokal na pamahalaan. Hindi lahat ay hawak ng nasyonal. Ang coordination ng mga pangalan, distribution ng ayuda at validation ay kadalasang isinasagawa sa level ng o barangay. Kaya kung may problema o pagkaantala sa pagproseso ng iyong application, huwag agad magreklamo online, mas mabuting makipag-ugnayan kaagad sa inyong barangay o Municipal Social Welfare Office. Sila ang may kakayahang mag-follow up sa central office. Habang nagkakaroon ng mas maraming benepisyaro, nagkakaroon din ng mas maraming tanong. Isa sa mga madalas itanong, bakit yung kapitbahay ko na mas mukhang may kaya ay tumatanggap ng pensyon? Pero ako hindi. Sa totoo lang, may mga pagkukulang pa rin sa proseso, kaya nga hinihikayat ang publiko na i-report ang mga maling nakapasok sa listahan at i-follow up ang sariling aplikasyon kung alam mong dapat kang maisama. Hindi ito paligsahan kundi pagtutulungan. Kung may pagkukulang ang sistema, dapat itong itama hindi palampasin. At higit sa lahat, dapat nating ituring na karapatan hindi pabor ang benepisyong ito. Ang pagtanda ay hindi dapat maging dahilan para mawalan ka ng dignidad. Dapat may suporta mula sa pamahalaan, lalo na para sa mga hindi kayang tumayo mag-isa. Sa bawat 2,000 na matatanggap mo buwan-buwan, may kasamang mensahe yan, hindi ka nakakalimutan ng bayan. Kaya habang may panahon pa, gamitin natin ito ng tama. I-check ang inyong status, kumpletuhin ang requirements at sundan ang mga tamang proseso. Huwag tayong padadala sa fake news o mga tao na naniningil ng bayad kapalit ng kipabilisan ng proseso. Libre ang social pension program na ito at para talaga ito sa mga karapat-dapat. Ngayong narinig mo na ang buong paliwanag, oras na para kumilos. Kung hindi ka man senior pero may mahal ka sa buhay na maaaring makakuha nito, isang magulang, lolo't lola o kapitbahay, tulungan mo sila. Kasi minsan isang simpleng impormasyon lang ang pagitan sa pagitan ng kahirapan at kaginhawaan. Yeah!